Sa patuloy na pagpapalakas ng kooperasyong pansiguridad ng Pilipinas at Estados Unidos, nagbubukas ang pagkakataon upang mapabilis ang modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa gitna ng mga diskusyon ukol sa posibleng tulong militar sa ilalim ng Foreign Military Financing, FMF, lumilitaw ang isang malinaw at praktikal na prioridad, ang pagpapalakas ng kakayahang pandigma ng 3 Del Pilar class frigates na kasalukuyang nagsisilbi bilang mahahalagang surface combatant ng bansa, bagamat ang pamahalaan ng Estados Unidos pa rin ang may huling desisyon kung paano ilalaan ang pondo ng FMF at kung anong mga sistema ng armas ang maaaring ipagkaloob. Lumalakas ang pananaw na dapat unahin ng Pilipinas ang pagpapahusay sa mga kagamitang gawa ng Estados Unidos na kasalukuyang nasa serbisyo na, lalo na ang 3 frigate ng Del Pilar class ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang Del Pilar class na binubuo ng BRP Gregorio Del Pilar, PS-15, BRP Ramon Alcaraz, PS-16, at BRP Andres Bonifacio, PS-17 ay mga dating Hamilton-class high-endurance cutters ng United States Coast Guard na inilipat sa Pilipinas sa pagitan ng 2011 at 2016. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi ang mga barkong ito bilang pangunahing plataporma ng Philippine Navy, lalo na bago dumating ang mas modernong mga frigate ng Rizal at Malvar class. Simula 2019, isinailalim ang 3 barko sa mahahalagang modernisasyon, partikular sa larangan ng sensors at combat systems. Kabilang dito ang pag-install ng mga modernong radar para sa himpapawid at ibabaw dagat, sonar para sa banta sa ilalim ng dagat, at isang combat management system, TMS, na maihahambing na ngayon sa ginagamit ng mas bagong frigate ng hukbong dagat. Dahil dito, malaki ang itinaas ng kakayahan ng Del Pilar class sa pagtukoy, pagsubaybay at pamamahala ng iba't ibang uri ng banta. Gayunpaman, sa kabila ng malaking pag-unlad sa sensors at command and control, nananatiling limitado ang sandata ng Del Pilar class. Sa kasalukuyan, pangunahing nakabatay pa rin ang kanilang armament sa mga gun system gaya ng MK-38 Mod 2 25mm at kulang sa mga missile system para sa air defense, anti-ship warfare at anti-submarine warfare. Dahil dito, nagkakaroon ng malinaw na agwat sa pagitan ng kakayahang makakita at makapamahala ng labanan at kakayahang lumaban at magtanggol. Sa ganitong konteksto, ang posibleng FMF support mula sa Estados Unidos ay nagiging isang napakahalagang pagkakataon. Dahil orihinal na dinisenyo at itinayo ang Del Pilar class ayon sa pamantayan ng Estados Unidos, lohikal na gumamit ng US-made weapon systems para sa kanilang upgrade. Mas madali nitong mapapabilis ang integrasyon ng mga armas, pagsasanay ng mga tauhan at pangmatagalang logistic support. Kabilang sa mga posibleng isaalang-alang na upgrade, ang anti-ship missiles na may mas mahabang saklaw, mga short-range air defense systems, SHORAD, upang maprotektahan laban sa banta mula sa himpapawid, at mas pinalakas na anti-submarine warfare capability sa pamamagitan ng integrasyon ng lightweight torpedoes at karagdagang sonar systems. Dahil handa na ang CMS ng mga barko, hindi na kinakailangan ng malalaking structural modification upang maisama ang mga sistemang ito. Ang hindi pagsasamantala sa pagkakataong ito ay maituturing na isang malaking nasayang na oportunidad. May displacement na higit sa 3,000 tonelada. Ang Del Pilar class ay dinisenyo para sa mahahabang misyon at operasyon sa masungit na kondisyon ng dagat. Ang kanilang dating tungkulin sa Arctic patrols bilang bahagi ng US Coast Guard ay malinaw na patunay ng kanilang tibay, endurance at seaworthiness. Dagdag pa rito, ang laki ng mga barko ay nagbibigay ng sapat na espasyo
para sa karagdagang armas at sensors sa hinaharap. Sa wastong modernisasyon, ang Del Pilar class ay maaari pang magsilbi bilang frontline combatant ng Philippine Navy sa loob ng susunod na dekada. Maliban na lamang kung may plano ang hukbong dagat ng Pilipinas na ilipat ang mga barkong ito sa Philippine Coast Guard, kung saan hindi na prioridad ang mabibigat na sandata, malinaw na nararapat manatili ang Del Pilar class bilang aktibong combat asset ng Navy. Sa ganitong sitwasyon, ang FMF mula sa Estados Unidos ay nagsisilbing pinakamainam na paraan upang ganap na mailabas ang kanilang tunay na kakayahan. Higit pang napapanahon ang lahat ng ito dahil sa pagpasok ng mga bagong barko gaya ng Malvar-class frigates at ng paparating na Sulaiman-class vessels. Habang ang mga bagong platapormang ito ang sasalo sa pangunahing tungkulin sa operasyon, magkakaroon ng sapat na panahon ang Del Pilar class upang sumailalim sa komprehensibong refit at weapons upgrade nang hindi naaapektuhan ang kabuuang kahandaan ng hukbong dagat. Kung maisa sa katuparan ng maayos, ang pagpapalakas ng sandata ng 3 Del Pilar class frigates ay hindi lamang magpapahaba sa kanilang serbisyo, kundi magbibigay rin ng makabuluhang pag-angat sa kakayahang pandigma ng Philippine Navy at magpapatatag sa papel nito sa pagtatanggol ng soberanya at seguridad pandagat ng bansa sa gitna ng patuloy na nagbabagong sitwasyon sa rehiyon.